Hello, good morning. At dahil nalalapit na ang Pasko, kaya naman crave na nga ako sa leche flan. At hindi ko na nga matiis ang aking craving sa leche flan at gusto ko na nga itong subukan. Kaya naman tara at samahan nyo akong gumawa for today's video. At meron nga akong inihanda ditong dalawang lagayan. At ang gagawin ko nga dito ay ihihiwalay ko lang yung kulay white doon sa pinaka egg yolk. At tapos ko na paghiwalayin yung kulay white at yung egg yolk ay naglagay naman ako ng isang lata ng Alaska kondensada at isang evaporada. At bago ko naman ito i-mix ay pipigaan ko nga muna ito ng 2 peraso ng kalamansi. At saka ko naman ito hahaluin gamit nga itong whisk para naman sa ganun ay mas mabilis nga itong mag-mix. At isa rin talaga ito sa mga paborito ko lalo na sa mga handaan. At halos naging paborito na nga namin itong lahat pero madalas nga ay bumibili na nga lang kami dahil hindi nga ako marunong gumawa. Habang sinasala ko naman ito ay medyo kinakabahan nga ako dahil hindi ko nga alam kung ano nga ang kalalabasan nito. At dahil ginusto ko nga ang gumawa nito kaya naman pinagbubuti ko nga ang paggawa nito para nga sa ganun ay hindi nga masayang yung mga ingredients. At kapag naging maganda ang kinalabasan nito, paniguradong sabay tayong gagawa nito sa darating na Pasko. Pagkatapos ko namang salain ay meron nga akong nakuhang medyo buo-buo kaya naman kung kayo ay gagawa nito ay mas maganda na salain nyo rin. At dito naman sa 6 na lyanera ay maglalagay lang ako bawat lyanera ng tig-1 kutsara ng asukal. At ang gamit ko nga pala ditong asukal ay kulay puti pero nasa sa inyo naman kung anong kulay ang gusto nyong gamitin asukal. Pagkatapos ko namang mailagay ang asukal sa lyanera ay idadarang ko naman siya dito sa mahinang apoy. Yung ang akala ko ay mahina na yung apoy pero umuusok na yung iniluluto kong asukal. Kaya naman saglit ko nga itong tinanggal at mas pinahina ko pa nga yung apoy kong gamit. At sa makakapanood po nito ay sorry na po sa inyo dahil hindi ko naman po ito ginustong masunog. Nasunog man yung una pero habang tumatagal at natatapos ko na nga ito ay nakuha ko naman ang tamang texture. May kasabihan ngang nagkamali ka man sa una pero sa bandang huli ay kailangan mo namang itama. At dito naman sa bawat lyanera ay naglagay lang ako ng tig-2 sandok dahil yung napabili ko kay dading lyanera ay maliit. At mas maganda sigurong gamiting lyanera ay medium size. Habang tinatakal ko naman ito dito sa lyanera ay medyo natatakam na nga agad ako. At pati na nga rin yung 2 kong pamangkin ay tuwang-tuwa nga at panay nga ang tanong sa akin kung anong oras daw pwedeng kainin. Pagkatapos ko namang ilagay sa lyanera ay isa-isa ko naman itong tatakpan at ang gamit ko nga panakip dito ay etong foil. At kaya ko nga pinag-aaralan ang gumawa nito dahil ito yung pagkain na hindi nga halos namin natitikman lalo na nung mga bata pa kami. Kaya naman ngayong medyo nakaka-LL tayo ay gagawa tayo nito para naman sa ganun ay matikman nga natin yung mga gusto nating pagkain. Pagkatapos ko namang takpan yung 6 na peraso ay inilagay ko na nga dito sa steamer. At nung kumukulo na yung tubig at saka ko naman ipinatong yung steamer na merong leche flan at saka naman isinet ko ang apoy nito sa medium heat. At makalipas naman ang 45 minutos ay eto nga at i-check ko nga siya at gamit nga itong toothpick. At kapag walang sumama sa toothpick, ang ibig sabihin ay luto na nga ito. At dahil wala nga sumama sa toothpick, kaya naman kumuha na nga ako ng 1 peraso at pinalamig ko na kagad sa ref. At dahil excited na nga akong matikman ito, kaya naman pagkalipas ng 15 minutos ay kinuha ko na nga ito dito sa ref at naglagay na nga ako sa isang plato. At nung tikman ko nga ito ay hindi naman ako nabigo at sobrang sarap nga niya. At nung tikman nga ito ni Daddy ay mukhang na perfect ko naman daw ang lasa. Kaya kung nakarating ka hanggang dulo baka pwedeng pa-heart, pa-share at pa-follow na rin po. Thank you for watching. Bye!